Isang buwan nang missing o nawawala ang beauty queen mula Tuy sa Batangas na si Catherine Camilon at ang suspect o person of interest, isang pulis. Beauty and brains. Ganyan ilarawan ng kanyang pamilya ang 26 anyos na si Catherine Camilon, isang dedicated high school teacher na suki rin ng mga beauty contest. Catherine Camilon, Miss Grand, Tuy, Batangas! Pero ang kanyang mga mahal sa buhay, nangangamba kung makikita pa nilang muli ang dalaga. Si Catherine kasi mahigit isang buwan nang nawawala. Gusto ko na siyang makita. Gusto ko na siyang mayakap. Nasaan na ang missing beauty queen? Mananagot sila. Hindi po pwedeng palampasin ito na ganito na laang. Kwento ng ina ni Catherine na si Rose. Hapon ng October 12, nakauwi pa raw sa kanilang tahanan sa Tuy, Batangas ang kanyang anak. Hi, Nay. Ano po? Nag-aayos siya. Habang siya nasa kwarto na, sabi niya, Ina, bukas, sa Batangas lang ako. Ibig sabihin ho noon sa akin, hindi siya papasok ng school. Umalis si Catherine, sakay ng kanyang kulay silver na kotse. Mga 8:33, nakatanggap na ako ng tawag sa kanya. Sabi niya, nandito ako sa Bawan, nakapark. Hinihintay ko lang yung aking kasama. Yun na ho ang aming huling usapan. Pero kinabukasan, si Catherine hindi na nagparamdam. Tawag na ako sa kanya, Kenneth B. Rich. Nagpunta ako ng messenger niya. 14 hours na offline. Ang ate ni Catherine na si Chin, nag-post na sa Facebook. Sinadya na ni Rose ang opisina na lagi raw pinupuntahan ng kanyang anak sa Batangas. Balisong channel na quarters. Yun lang ho talaga ang lagi naming alam na doon siya napunta. Pero hindi naman namin siya nakita doon. The last project that we had, nung nag-commercial model siya for Calendar, December 2021. Sumagi sa isip ko, hindi pala siya nagsasabi ng totoo sa amin. Ang mag-inang Rose at Chin, sunod na nakatanggap ng tawag mula sa nagpakilalang kaibigan daw ni Catherine. Sinabi ho niya na si Kat ay merong kinikita na isang pulis na karelasyon niya. Kada punta niya doon, yun ang nagiging kasama niya. Nag-send siya ng mga text message ni Kat, ng mga yung parang mga conversation nila na ito ang kanyang kasama. Wala ka nang maramdamang galit eh. Yung galit na hinanakit para sa anak mo dahil ang iisipin mo na lang makita siya. Hanggang ang CIDG, ang Criminal Investigation Detection Group ng PNP o ng Philippine National Police, may nakuhang mga footage sa CCTV. We were able to establish that Catherine Camilon was seen at around 8 o'clock sa mall in Lemery, Batangas. Bumiyahe siya ng Santa Teresita hanggang sa makarating siya ng Bawan, Batangas. Nagawa ring makuhana ng isa pang CCTV camera ang kotse ni Catherine gabi ng October 12. Gumalaw po yung vehicle niya yan na nakitang pumasok sa corner ng convenience store, paakyat ng Barangay Bagilawa. After 30 minutes, bumaba na rin ito. Doon, the same location na hagip din ng CCTV camera. Hanggang October 18, opisyal nang idineklara ng PNP mismo na si Catherine missing. Hindi ako nag-iisip ng kahit na ano nangyari sa kanya na masama. Bunso sa pamilya si Catherine. Ang ama niyang si Relmer, tricycle driver. Wala namang trabaho ang kanyang ina na si Rose. Flex ko lang yung tatlong fan na nakapalibot sa akin. Init eh. Si Catherine na ang tumayong breadwinner ng pamilya. Sabi niya, maglulod ako para may paayos natin ang bahay. Yung parang ang pangarap niya ay nadudoon na. Para may dagdag racket, si Catherine suki sa mga beauty contest o Bucon. Nung pinapinturahan niyang kaunti itong kanyang dingding, may pinalagay siyang Queen Cat. Nito nga lang Hulyo, naging kalahok pa siya sa Miss Grand Philippines. Catherine Camilon, Miss Grand, Tuy, Batangas! Kahit itago ko yan minsan, pilit niya din niyang ilalabas. Malihim daw si Catherine pagdating sa kanyang love life. Galing sa PNPA na naging escort niya, wala kaming idea. Wala naman talagang nasasabi sa amin ng aming anak, kaya masakit.
Ang mga otoridad nag-alok na ng pabuya sa sino mang makapagtuturo sa kinaroroonan ni Catherine. At nitong November 6, nakatanggap ng impormasyon ang PNP-CIDG sa Region 4A mula sa 2 lumantad na testigo. Ayon sa kanila, gabi ng October 12, sa pagbaybay nila ng daan papuntang Batangas City sakay ng motor, meron silang nasaksihan. Nakita nila isang babaeng duguan sa ulo at saka sa katawan, nakalaylay, lifeless na. Ang biktima na mula raw sa isang silver na sasakyan, pinagtulungan daw ilipat ng 3 lalaki sa isang pulang sasakyan. Binubuhat ng 2 lalaki, and there's this somebody na siya yung nagmamando doon sa paglilipat. Ang 2 testigo napansin daw ng 3 mga lalaki. Madamay! Bibo! Alis! Bilis! Tama na! Tinutukan pa sila, tinaboy na umalis kung ayaw madamay dito, kung ayaw mamatay. Ang isa sa 3 lalaking yon na nasaksihan ng mga testigo na kilala ng PNP. Na-identify natin later on as Jeffrey Magpantay na siya yung nagmamando doon sa paglilipat ng body. Hindi nila sigurado yung si Catherine kasi hindi naman talaga nakilala. But nang pinakita namin yung footage ni Catherine, nag-fit yung damit, yung suot niya nung araw na yon. At nitong November 8, isang abandonadong pulang sasakyan ang natagpuan sa barangay Dumuklay sa Batangas City na tugma raw sa sasakyang nakita ng 2 testigo. Nagmamatch talaga yon kasi they were able to identify. Assessment namin, very deliberate yung pag-abandon doon sa lugar na yun. Sa tulong ng ating Highway Patrol Group, ay pinupull out nila yung history ng sasakyan na yon through LTO verification. Yung owner nun ay hindi pa natin masasabi kung siya ba involved sa krimen na ito. Ang sasakyan isinailalim sa forensic test ng Batangas Provincial Police Office. Dito, may nakita silang 17 hibla ng buhok at 12 swab ng dugo o blood samples para makumpirma ang kanilang hinala na si Catherine nga ang babaeng isinakay sa sasakyan. Ang kanyang inang si Rose sumailalim sa DNA test. Yung buong picture ng krimen na maaring murder in absence doon sa physical body. Sana huwag umabot sa ganon, no? Mag-match kaya ang DNA specimen ni Rose mula sa hair at blood samples na nakolekta sa sasakyan kung saan pinaniniwala ang isinakay si Catherine? Samantala, ang opisyal ng pulis na di umano nakarelasyon ni Catherine natukoy na ng mga otoridad. Totoo nga kayang may kaugnayan ang tinukoy ng PNP na person of interest kay Catherine? He was made to explain tungkol sa pangyayaring ito. Totoo nga kayang may relasyon sila ni Catherine? Huwag niyo madamay! Umalis kayo! At ano ang kaugnayan niya sa iba pang itinuturing na persons of interest? Kasi sa ating research, no, parati niyang kasama ito. Patuloy nating tuntunin ang mga bakas sa pagkawala ng beauty queen na si Catherine sa aming pagbabalik. High school teacher at beauty queen mula sa Batangas na si Catherine Camilon, mahigit 1 buwan nang nawawala. Ang suspetsa ang nasa likod ng pagkawala ni Catherine ang di umano karelasyon niyang opisyal ng PNP, si Police Major Alan De Castro ng PNP Batangas na nasa kustodiya rin ngayon ng PNP Regional Office. Tumanggi siyang magpa-interview. Ayon sa testimonya niya sa mga otoridad, si De Castro umaming kilala niya ang nawawalang dalaga, bagamat itinanggi niyang meron silang relasyon. Ang nabanggit po niya ay ito ay nakilala niya nang minsan naging guest speaker itong si Catherine Camilon sa isang flag raising ceremony sa Batangas Provincial Police Office. He was made to explain tungkol sa pangyayaring ito base sa nakuha namin explanation niya, purely general denial. Pero napag-alaman ng PNP na si De Castro may kaugnayan sa isa sa mga itinuturing ngayong persons of interest sa pagkawala ni Catherine na si Jeffrey Magpantay na kinilala ring driver ni De Castro.
Base sa ating research, no, itong si Jeffrey Magpantay ay ni-utilize ni Major De Castro as personal driver. So, parati niyang kasama ito. Ano kaya ang nakikita ng mga investigador ngayon na motibo sa kasong ito? Yung intensyon ng biktima natin si Catherine na gusto nang humiwalay. Pangalawa, allegedly sinabi ni Catherine sa asawa ni police officer ni Major De Castro na meron itong babae. So those two might trigger bakit nangyari itong pagkawala ni Catherine. Samantala, may text message tungkol sa di umano pang-aabuso o pananakit ni De Castro kay Catherine. Yung friend ni Catherine minsan ay nabanggit na nasaktan si Catherine at umuwi may pasa. Nagalit itong si police officer nang sinabi ni Catherine sa asawa ni police officer na may babae ito. Doon sa exchange ni Catherine at saka ni yung friend niya, na ma-recall natin ay parang gusto nang humiwalay ni Catherine dito sa police officer. Ang nabanggit doon ay, oo nga, tatagpuin ko nga siya bukas, i-visit nga ako. That was October 11. Nito lang Huwebes, si De Castro umamin ng meron silang relasyon ni Catherine. Namin niya na ang suspect natin na si Major De Castro at saka si Miss Camilon had a relationship. But with regards to the disappearance, Major De Castro chooses to invoke his right to remain silent. We are hoping na meron pa kaming makukuhang ebidensya para mas lalong tumibay yung kaso namin against dito sa mga suspect. Kasama sina Magpantay at ang dalawa pang ibang persons of interest, sinampahan na sila ng kasong kidnapping and serious illegal detention. Titinan po ng piskalya within 10 days kung ano pa ang kakulangang ebidensyang dapat naming punuin sa initial na kasong pinail naming kidnapping and serious illegal detention. Kung mapatunayang merong prima facie evidence na meron talagang krimeng nangyari, magkakandak po ng preliminary investigation ang ating Batangas Prosecutor's Office. Kinukondem namin ang lahat ng gumagawang karahasan, diskriminasyon sa mga kababaihan. At hindi titigil na kami ay magpalawak, magpalakas, na hindi kami papayag na ganito ang tatrato nila sa mga kababaihan. Samantala, para malaman kung tutugma ang hair at blood samples na nakolekta sa sasakyan kung saan pinaniniwala ang isinakay si Catherine, ang kanyang ina na si Rose, kinuhanan din ng DNA sample. Ang resulta raw nito, lalabas sa mga darating na araw. Pag isinumiti namin yung resulta ng examination ng DNA, depende po yan sa piskalya kung tatanggapin nila kung ito na ba ay sufficient proof na meron talagang murder na nangyari. So yung corpus delicti, hindi naman siya literal na kailangan mong ipresenta yung katawan ng biktima. Ibig sabihin lang nito, kailangan natin patunayan yung dalawang elemento. So mayroong nangyaring krimen at kung sino yung gumawa ng krimen na yon. Masakit man ay kailangan tanggapin. Gaano man kasakit. Gusto namin makita si Catherine. Gusto namin buhay. Para malaman namin kung anong nangyari. If doon tayo sa worst case scenario, we want the physical evidence. Isang iglap lang, biglang mawawala. Parang hindi po ako sanay ng sitwasyon na gano'n. Sanay ako na nandyan lang yung kapatid ko. Umaasa ang pamilya ni Catherine na sa lalong madaling panahon, lalabas ang katotohanan at muli nila siyang makita. Gustong-gusto ko na siyang makita. Gustong-gusto ko na siyang mayakap. Gustong-gusto kong iparamdam sa kanya ang pagmamahal ko bilang Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.